Join me on my message entitled, Whatever It Cost. Can you say it with me? Whatever it cost. So bago ko po ituloy, tayo po pumikit at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Banal na Espiritu, amin ka pong inaanyayahan ngayong umaga. Malaya ka pong kumilos, mangusap, baguhin ang bawat puso at buhay ng mga anak mong nandirito ngayong umaga. Panginoong Diyos, wala pong sarado, walang matigas na puso. Bagkus lahat kami ay magpapabago, magpapaayos, magpaparestore, kasi naniniwala kami, Panginoon, na nasa sa iyo ang tunay na buhay. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's have a quick background sa story po na binasa natin. So nangyari ang kwentong yan sa bahay ni Simon. Isa po siyang pariseyo at isa rin po siyang religious leader. Ang alam niyo po ba na ang culture nila noon, kapag mayroong salo-salo, yung mga kilalang tao, which is isa na yan, pagiging religious leader, ito po ay bukas sa lahat. In other word po, public. Okay? Habang nakaupo, itong nangyari, habang nakaupo sa mesa ang mga bisita, pwedeng pumasok ang kahit sino, ang ibang tao para makinig at manood sa gilid. Amazing yun, no? Kasi tayo sa panahon natin, kapag may bisita at merong mga pumapasok, doon ka, may bisita kami. Alis ka muna, wag kang lalo kung bata ang pumasok, wag kang maingay, doon ka sa labas, may bisita kami, may papakainin kami. Ganito sa panahon natin, pero sa kanila, kahit merong salo-salo ang mga kilalang tao, open ito para pumasok ka at ikaw sa gilid makikinig at manunood. Ang ganda nun, no? Okay? So sa time na to, eto na, pumasok yung babae. Ang tingin ng mga tao sa kanya, isa siyang makasalanan. And probably, that woman po is a prostitute. Okay? Nang mabalitaan niya na pupunta si Jesus sa bahay ni Simon, dinala niya po ang isang mamahaling pabango na nakalagay sa alabaster jar. Okay? So ayan, lumapit siya kay Jesus. Anong ginawa niya? Habang paglapit niya, pumunta siya sa paanan ni Jesus, umiiyak. Habang umiiyak, yung iyak niya, naging panghugas na ng paa ni Jesus sa sobrang dami naman ng iyak nito, no? Na-try niyo na po bang umiyak na parang gripo, no? Hindi na. Pero siguro sobrang matindi yung iyak niya to the point na nahugasan nito yung paa ni Jesus. At ano pa, after nahugasan ng paa ni Jesus, pinunasan niya ng kanyang buhok. At hindi pa natapos doon. Hinalikan. Sabi nga ni Jesus doon, hinalikan niya, pagdating niya hanggang sa matapos, hinahalikan niya yung paa ni Jesus. Are you here? At hindi lang niya hinalikan, pinahiran pa niya ng pabango. So ngayong umaga, huhugasan niyo po ang aking paa, ng inyong mga luha. Sino na pong una? Pila na po dito. Parang ang hirap gawin, tama po? Pero itong babaeng ito, ginawa niya para kay Jesus. Umiyak, pinunasan, hinalikan, at binuhusan ng pabango. Alam niyo po, yung pag-iyak ng babae ay nagpapakita ng sobrang pagsisisi niya at sobrang pagmamahal niya sa Panginoon. Ito naman, may itsuserang Simon, okay? He silently judges this woman. Or should I say, he silently judges Jesus. Sa isip niya lang, ha? Nabasa niyo po ba yung word na sabi niya, kung talagang propeta tong Jesus na to, dapat alam niya na yung lumapit sa kanya ay makasalanan. Bakit niya hinahayaan na hawakan siya? Are you here? Ginudge niya si Jesus na bakit hindi man lang niya pinahinto yung babae na lumapit sa kanya. Kaya nga, eto na. Pumasok yung kwento ni Jesus, nag-share siya ng parable sa kanya, at ang parable po na yun ay yung dalawang may utang. Yung isa po, may malaki siyang utang, at yung pangalawa, maliit. For example, 50 denarii, yung isa, sample natin, 5 denarii. Pero dahil hindi nila both mabayaran yung utang nila, ang sabi na lang nung nagpautang, okay, sige, okay na. Pinapatawad ko na kayong dalawa, okay na yung utang ninyo, wag nyo nang babayaran. Kaya eto na. Pareha silang pinatawad, pero tinanong ni Jesus si Simon. Sabi niya kay Simon, Simon, sa tingin mo, sino sa kanila ang mas magmamahal sa kanya? Sa nagpatawad. Alam mo, sabi ni Simon, sa palagay ko po, Jesus,
yung taong pinatawad ng mas malaking utang. Kasi ang laki ng, siguro at the back of her, ang laki ng utang niya. E di syempre, grabe pinatawad niyo po yung laki ng utang ko. Salamat po. Alam niyo, sabi ni Jesus sa kanya, tama yung husga mo. Kaya nga ngayong umaga, yung kwentong binasa natin, mas maiintindihan natin na yung babaeng ito ay nakatanggap ng matindi, malaking pag-ibig at pagpapatawad sa kabila ng kanyang pagkakasala. Are you here? May tanong po ako sa inyo. Okay lang po ba magtanong? Parang ayaw nyo, okay lang po ba magtanong? Ano kaya yung matututunan natin sa kung paano tayo lumapit sa Panginoon sa kabila ng ating nakaraan at sa kabila ng ating pagkakasala? Tanungin niyo ako, paano? Paano? Worship. Paano tayo makakalapit sa Panginoon sa kabila ng nakaraan at pagkakasala mo? Pagsamba. Kaya nga, ang pinaka-effective at authentic, authentic po ito, authentic way para lumapit sa Diyos ay pagsamba. Wala nang iba kundi pagsamba. Sabihin mo sa katabi mo, worship. Kaya nga, ayan, matatapos na tayo. May 3 bagay lang tayong pag-uusapan. How should we worship God? Are you here? Okay lang po ba kayo? Parang parang natalo yung panlaban nyo sa election nung nakaraan. Okay lang po ba kayo? Nag-worship na tayo, 'di ba? Nagpa-heal na tayo kay Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, move on na. Ayan, ialay na natin kay Lord. Okay po? Pasok tayo dito. How should we worship God? 3 bagay lang 'to at matatapos na tayo. Number 1, worship with humility. Sabi doon sa verse 38, as she stood behind him at his feet, weeping, umiiyak, humahagulgol sa pag-iyak. Imagine nyo po yung scenario, isang kilala na makasalanan ang pumasok sa bahay ng isang relihiyosong tao. Ang awkward, tama po? Imagine mo, for example, dito sa church, mayroong pumuntang laki-laki ng katawan, ditatuhan. Are you here? Tapos, laki ng hikaw, kulang na lang, mas malaki pa sa mukha niya yung butas ng kanyang hikaw. Diba parang may drug addict dito sa church. Hindi na safe sa church. Alam nyo, kapag nakakita tayo ng kakaibang tao na hindi usual o normal na isang na pananamit o itsura na isang tao, magja-judge tayo kaagad. Tama po. Ito makasalanan to. Siguro ito yung tumakbong pumatay dun sa manok namin, mga ganyan. Okay, nagja-judge na tayo kaagad ng pwedeng ginawa ng taong ito. Kasi itsura pa lang, itsurang makasalanan na. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan yun. Diba? Hindi siya ka-judge. Wow. Okay? Lahat siguro ng mata nakatingin sa kanya. Judging her. Questioning her presence. Bakit na dito yung babaeng yan? Babaitang yan. O, diba? Ang iksi-iksi ng palda. Parang ewan. O, diba? Ano ba yan? Kita na kita na lahat. Aakitin niya ba si Jesus? Siguro naghahanap to na naman ng lalandiin niya. And everyone was doubting her intention. Bakit nandito yan? Bakit nag-church yan? Bakit lumalapit yan kay Jesus? Pero alam niyo po, this woman, hindi po siya umatras. Lumapit siya, lumuhod, umiyak. Nilinis niya ang paa ni Jesus gamit ang sarili niyang luha at buhok. At alam niyo po ba itong babaeng ito, hindi siya nagdala ng magandang speech. Hindi rin po siya nagdala ng magandang sermon. Ang meron lang siya ay luha, puso, at alabaster jar. Ginamit pa niya nga, sabi ko sa inyo kanina, ang sarili niyang buhok para punasan lang ang paa ni Jesus. Na-try niyo na po bang ipampunas ang buhok ninyo? Subukan po natin mamaya, okay lang po ba? Okay? Ginawa niya yun. Grabe, diba? Kung titingnan niyo po, ang babaeng ito, wala siyang pride. Walang arte. Hindi po edited. Lalong hindi scripted yung ginagawa niya para kay Jesus. It was just raw. Sa mga photographer dito, pag sinabing raw, yun yung ano ba yung raw? Ha? Yun na yung
Oo, raw, diba? Yan, oo, yun na yun. It's just raw, diba? Yung hindi, sabi ko nga, hindi siya edited na, diba kapag edited, minsan mas maganda, mas pinakulay, minsan nga, yung dating, ganito ang katawan mo, siguro sabihin na natin, ang waistline mo ay nasa 60, naging 30. Parang ganon, ganyan na i-edit minsan. Pero siya, hindi edited. It was just raw and it was just an honest worship to God. Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi po, ang tunay na pagsamba ay nagsisimula kapag naunawaan nating tayo'y walang-wala kung wala ang Diyos. Walang kwenta ang trabaho mo, ang pera mo, ang pamilya mo, ang relasyon mo kapag wala ang Diyos. Are you here? Alam niyo po, this woman, wala siyang maskara, walang pagpapanggap. Just a humble heart that knows, Lord, kailangan kita. All around, those people who's looking at me is judging me, but I know, ikaw ang kailangan ko. Amen. Nakakalungkot nga lang po kasi minsan, ang dahilan bakit hindi tayo nakakapag-worship ng totoo, ay dahil masyado tayong conscious kung paano tayo tinitignan ng tao. Alam mo yung pag-a-attend ka ng church, ano kayang iniisip nila sa akin dito? Wow. Feeling ko kasi para akong sa lahat ng nakaputi, ako ang itim. Are you here? Baka matawa sila kapag umiyak ako dito. Anong iisipin nila? Ayan, umiiyak na. Ayan kasi. Kasalanan mo yan may kasalanan. Di ba akala kasi natin, kapag nakita tayo ng ibang tao, lalo na sa simbahan, ginajudge ka kaagad. Baka isipin nila, ang OA ko kapag tinaas ko yung kamay ko dito sa church. Nahihiya ako kasi feeling ko, pinag-uusapan ako ng katabi ko, ala, kapitbahay ko to. Alam niya ako yung nagnakaw ng manok. O, diba? Naku-conscious ka sa paglapit mo sa Panginoon kasi feeling mo, ang tingin sa'yo ng ibang tao, alam nila yung pagkakamali mo. Kaya ikaw, ayaw mo umiyak, hindi ako iyak. Strong ako. Wow. Hindi. Basta, kayo lang umiyak. Malakas ako. Kaya ko to. Pero gusto ko pong malaman nyo, church, si Lord, hindi tumitingin sa itsura mo. Hindi siya tumitingin sa galaw mo o sa galing mo. Tinitingnan niya ang puso mo. Amen. Sabi sa John 4 verse 6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ang nakakatanggap ng biyaya at grasya ng Panginoon ay yung mga taong lumalapit ng may pagpapakumbaba. So tayo po dito, pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon. Lahat po tayo mga anak niya. Amen? Hindi ka pumasok na teacher, na abogado, na isang politician, isang engineer, isang teacher. You are here bilang anak ng Panginoon. At ang tinitingnan ngayon ng Panginoon sa iyo yung puso mo. Gusto ko po ulit malaman nyo, hindi OA ang pag-iyak. Are you here? Hindi po OA ang pagtaas ng kamay sa church. At lalong hindi OA kapag luluhod ka dito sa church. Gawin mo lang kung sa tingin mo dyan mo mailalabas ang tunay na pagpapakumbaba mo sa Diyos. Walang pipigil sa'yo. Walang edad. Walang gender. Are you here? Kasi po gusto kong malaman nyo, ayaw ni Lord mayabang at mapagmataas. Pero binubuhos niya ng biyaya ang taong mapagpakumbaba regardless kung sino siya at ano ang nagawa niya. Hindi ko po alam kung ano ang mga nakaraan ninyo. Hindi ko alam kung ano yung bigat na dala-dala mo ngayon. But I want to tell you, your best worship of God is your humility. Hindi sa taas ng boses mo, hindi sa galing mong sumayaw, hindi sa mga na-achieve mo nung nakarang araw, but your best worship, lalo ngayong araw na to, ngayong oras na to, is your humility. Are you here? Kaya kung gusto mong maranasan ang ang tunay na presensya niya at ma-enjoy ang paglapit sa kanya, start with humility. Amen? Umamin ka. Sabihin mo, Lord, lalapit ako ng may pagpapakumbaba, hindi scripted, walang mask, just my heart. Amen? Sino pong excited lumapit sa Panginoon ngayon? Nang aalisin ng maskara,
Amen? Hindi scripted. You can do what you want. Amen? And number 2, how should we worship God? Be real and personal. Sabi dun sa verse 37, a woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. Alam nyo, she didn't try to fake it. Ay, dapat magmumukha akong banal. Magwa-white dress ako, long white dress with a perfume. Aayusin ko at lalapit akong ganito. Sis. Wow. Hindi makabasag pinggan. Okay. Hindi po niya niloko, hindi niya pineke yung paglapit niya kay Lord. Hindi niya pinilit maging okay. Dumating siya, dala yung kanyang luha, dala yung kahihiyan, dala niya yung alabaster jar. So she came as she was. Ito siya ngayon. So imagine niyo yung babaeng, imagine niyo, nandito siya ngayon. Papasok siya. Alam mo, kilala mo siya, kilala mo ang buhay niya. Hindi na mabilang sa kamay at paa ang mga lalaking nilandi. Sorry for the word. Ikaw mismo, mapapataas ka ng kilay sa kanya. Who's that girl? Wow. Bakit nandito yan? Pero uulitin ko, hindi siya pumasok para magpakitang tao. Hindi siya nagpretend na okay siya. Hindi siya nagsuot ng maskara para ipakita na perfect siya. Uulitin ko, dumating siya as she was. With all her mess, with all her baggages, with all her shame and mistakes, she didn't try to act like she had it all together, na maayos na ako, na napagtagumpayan ko na okay na ako. Dumating siyang wasak. Pumasok siya, okay na wasak. At alam niyo po ba, na sa pagpasok niyang wasak, yun ang dahilan kung bakit naging totoo ang kanyang pagsamba. Are you here? Alam niyo po, minsan tayo bilang Kristiyano, nahihirapan tayong lumapit kay Lord kapag may pinagdadaanan tayong mabigat. Nahihirapan tayong bumalik kay Lord kapag alam mo na may ginawa kang mali. Ang nagiging response natin, gusto natin maging okay ka muna bago ulit bumalik kay Lord. Magchat-chat na lang ako ulit kay pastor, kay coach kapag nabago ko na yung sarili ko. Wow! Babalik na lang ako kapag na-let go ko na yung pagkakasala ko. A-attend na lang ako ng church kapag okay na ako, kapag naayos ko na ang buhay ko. But here is the truth. Tingin po kayo sa akin. Si Lord hindi naghahanap ng perfect performance sa umagang ito. Hindi niya gusto ng fake it till you make it. Ang hinahanap niya ay isang pusong totoo. Sabihin mo sa katabi mo, totoo. So ngayong umagang ito, lalapit ka kay Lord, okay lang na broken ka. Okay lang na may ramdam kang guilt sa puso mo. Kahit pakiramdam mo na hindi ka karapat-dapat na lumapit, magtaas ng kamay, lumuhod, okay lang. Kasi po, hindi mo kailangang mag-pretend na okay ka para mahalin at tanggapin ka ni Lord. Yan. Yang itsurang yan. Yan po ang mahal ni Lord. Hindi yung achievements mo, hindi yung mga nagawa mo, just that raw you. Kaya nga, He wants the real you. Sinong ikaw? The one who is struggling? Pagod ka na sa trabaho mo? Sa pag-aalaga mo sa anak mo? Gustong-gusto niya yung ikaw, yung nasasaktan, the one who was lost, and the one who feels so weak. Kaya nga sa umagang ito, sambahin mo siya kahit pagod ka. Sambahin mo siya kahit hindi mo na naiintindihan ang nangyayari sa buhay mo. At sambahin mo siya kahit may luha sa mga mata mo. Amen. Kasi hindi palaging maingay ang tunay na pagsamba. Kadalasan, ito'y tahimik, durog, at nagmumula sa kaibuturan ng puso mo. Amen. Just like the woman with the alabaster jar, she didn't say much tulad nga ng sinabi ko sa inyo. Nung pagpasok niya, walang salita na lumabas sa kanya. But her actions spoke louder. Nag-ingay at nakita ng maraming tao. Kasi po si Lord, gusto niya ang pusong totoo, pusong tapat,
Hindi niya gusto ang pusong nagpapanggap na kaya niya ang lahat. Amen? Sino po dito umaamin na hindi mo kaya? Sino po dito umaamin na nahihirapan na siya? Napapagod ka na sa asawa mo, sa anak mo, Lord, hanggang kailan? Ayan, tapos magwo-walling ka na naman. Ako na naman. Sinasalo ko na naman ang bigatin ng pamilyang ito. Okay lang. Kasi ang gusto niya yung tapat ka na lumalapit sa Kanya. Kaya nga, kung may mga moments po na feel ninyo hindi ka worthy bilang isang Kristiyano, I want to tell you, God is so close to the brokenhearted. Even you are broken. Kasi sabi sa Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So, nakakatanggap ng totoong pag-ibig, ng matinding kagalingan, ay yung mga nakakaranas ng pagkabasag, yung mga nakakaranas ng kapaguran. So, kung broken-hearted ka, kung feeling mo na parang wala ka ng lakas, malapit si Lord sa'yo. Gustong-gusto ka niya. So, as I end sa number 2, let your worship be personal. Let it be real. Kahit umiiyak ka, kahit tahimik lang, kahit durog. That's the kind of worship that touches the heart of Jesus. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, magpakatotoo na tayo. Amen? Pakatotoo na tayo. That's number 2, and last but not the least, matatapos na tayo. Number 3, worship whatever it costs. Alam niyo po ba yung alabaster jar? Ayan, sample natin na dala ng babae. That was not an ordinary perfume. Scholar says po na ang katumbas ng alabaster jar na yan is a year's salary. Wow, 1 taon na sahod. Imagine mo, ang perfume na dala ng babae, hindi lang basta-basta mahal. Pinagpaguran, pinaghirapan, isipin mo na lang kung gaano kabigat yan. 1 taong pinaghirapan ko yan. Sino po dito makakapagsabi ng 1 taong sahod niya? Para alam namin kung sino uutangan. Okay lang po ba? Hindi. Okay. Sampulan po natin. For example, sa isang buwan, ang sahod ng isang worker ay 10,000. Kung 12 months mayroon ng 1 taon, times mo lang sa 12, that's 120,000. Tama po ba? Sample na lang natin, 120,000 ang katumbas niyan. Paano kung malakas ang kitaan nitong babaeng ito? O, diba? Higit pa ang kitaan niya. So, probably mas mahal pa yung dala-dala niyang perfume na iaalay niya kay Jesus. Alam niyo po, ang ginawa niya, hindi niya tinipid, hindi niya hinaluan ng tubig, hindi niya rin tinakpan at sabihin, okay lang, konti lang ang ibabawas ko. Hindi, binasag at binuhos lahat. Alam niyo po, binasa niya, binasag, binuhos. Bakit? Tanungin niyo ko bakit? Because she knows that Jesus is worth it. Jesus is worth it. Sa 1 taong sahod ko, iaalay ko to sa Kanya. Alam niyo po, walang hihigit sa halaga ng pagmamahal at pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Yung 1 taong sahod niya, walang kwenta yun sa pagpapatawad ng Panginoon sa Kanya. At kaya nga dahil doon, she gave her very best. No holding back. Hindi siya nagdalawang isip na pwede ko tong ibenta, pwede ko tong pagkakitaan. She didn't do it. But she gave it all to Jesus. Alam niyo po, sa totoo lang, madaling mag-worship at lumapit sa Diyos kapag magaan ang lahat. Tama po ba? Kapag okay ang buhay, masarap magtaas ng kamay, ang sarap kumanta. Proven. Kapag sa mga dyan, mid-year bonus dyan, ramdam yung ngiti, iba. Parang tinatago mo, huwag mong pikihin. Ayan. Sana all. Alam nyo, mapapasayo. Di ba parang napapasayaw ka kasi may sahod na, may mid-year bonus. Ang sarap magtaas ng kamay sa church. Woo! I worship you, Lord. Hallelujah! Grabe, ang lakas ng sigaw mo kasi mayroon kang
biyaya, may blessing. Pero sa mga panahong may pinagdadaanan ka, ang hirap magtaas ng kamay. Ang hirap kausapin si Lord. At ang nakakalungkot, ayaw mong umatay ng church. Ayaw ko umatay ng church, may pinagdadaanan ako. Nahihirapan ako, nag-away kami, ayaw kong makita si Lord. Wow. Grabe, damay si Lord, no? Alam niyo po, ang tunay na pagsamba ay nasusukat kapag may sakripisyo, kapag masakit, kapag may pinagdadaanan ka, pero pinili mo pa ring sambahin at lumapit sa Kanya. Amen? Hindi po madali. Alam mo yun, yung magsuserve ka, na alam mo may pinagdadaanan ka sa pamilya. Eh, naalala ko tuloy si Coach Gerson, nag-minister pa yan sa life retreat bago mamatay ang kanyang nanay, no? Tinapos niya ang day 1 ng life retreat. Tapos, nung tapos na, doon lang kami nag-decide, sige, umuwi ka na. Grabe, no? Ang hirap mag-share ng Word of God pag ikaw mismo, alam mo yung nanay mo, maaring mamatay na in just a minute. O kaya naman, kahit tawag dito, malayo ka, tapos maririnig mo, mamamatay na yun. Namatay na pala siya. And yun nga po, sad to say, na hindi niya naabutan pagkarating niya dito. Alam niyo, ang hirap magpasalamat kay Lord kapag may pinagdadaanan ka. Tama? Tama. Pero totoo, hindi naman natin kailangang ibigay ang lahat ng meron tayo. Pero dapat may halaga ang ating pagsamba. May halaga, may kwenta, may cost. Dapat yung pagsamba natin kay Lord. Kasi kung ang ibinibigay lang natin kay Lord ay yung mga tira-tira, baka hindi pa natin naiintindihan ang tunay na halaga ng kanyang pagmamahal sa atin. Baka naman ang binibigay mo lang dito pag pasok mo sa church, tira-tirang ikaw. Baka hindi pa natin talaga naibibigay ang tamang halaga o hindi mo alam ang tamang halaga ni Jesus sa atin. Tanong ko po sa inyo, church, anong binibigay mo kay Lord? Every day, every Sunday, tira-tira o buong ikaw? Kasi I believe some of you here napagod sa buong week na trabaho. Some of you here, siguro nag-fail, may naging problema ka sa anak mo. Some of you here, pwedeng sa trabaho, ang daming pabagsak ang negosyo. Some of you here, may nag-away ang pamilya, nag-away ganito. Hindi ko alam kung gaano kabigat. Pero gustong makita sa'yo ng Panginoon ngayon, anak, ibigay mo yung deserve ko. Huwag yung tira-tirang ikaw. Kasi pwede ka namang magbigay ng oras mo sa church. Pwede ka magbigay ng talento, ng resources, attention. Pero ang tanong, may cost ba yun sa'yo? May halaga ba yun sa'yo every time umaattend ka dito sa church? Every time you serve in front, sa harap man, sa likod, sa labas, may kwenta ba yung binibigay mo kay Lord? Kasi kung bibigyan mo lang siya ng konting oras kapag hindi ka busy, o kaya naman nagbibigay ka lang ng talento mo kapag wala kang ibang ginagawa, free time ko ngayon, kaya magsuserve ako, baka hindi pa yan yung alabaster jar mo. Ang worship dapat may halaga. It should cost us something. Hindi lang pag-alay ng kung ano yung sobra, kundi ang pagbibigay ng ating pinakamahalaga at pinakamagandang parte ng ating sarili. Alam niyo po, sabi ni King David in 2 Samuel 24 verse 24, I will not offer to the Lord that which cost me nothing. Magbibigay ako kay Lord laging may halaga. Maghahandog ako kay Lord ng laging may bigat kasi deserve niya yon. Hindi pumayag si King David na magbibigay siya ng offering na hindi nagkakahalaga sa kanya. Dapat ganun din po tayo sa pagsamba natin kay Lord. Kasi hindi po ito tungkol sa kung gaano kadali, kundi ito'y tungkol sa kung gaano kahalaga. Because the truth is, a worship that cost us something is a worship that changes us.
Kapag may halaga na yung binibigay mo kay Lord, yun na ang babago ng buhay mo, yun na ang babago ng puso mo, ng isipan mo, ng pananaw mo. Babaguhin nito bakit may halaga ang offering mo. As I end, tapos na po ako. Excited ako kasi alam ko, kasama ko kayong sasamba ngayong umaga na totoo. Totoong ikaw. Hindi peke, walang maskara, walang performance, hindi scripted. Just a real and authentic you. Ano yung 3 bagay na gagawin natin ngayong umaga as we worship the Lord? Number 2 and number 3. As I end, she came with tears, not titles. The woman didn't come to impress. She came to surrender. Hindi niya inuna ang sasabihin ng tao, kundi ang tanging mahalaga sa kanya ay makalapit ako kay Jesus. Lord, gusto ko makalapit sa iyo. She didn't pretended to be okay. Hindi niya rin pinilit nang umiti kung hindi naman talaga totoo. Alam niyo po ang dala-dala niya? She brought her pain. She brought her past, her shame, and she brought it all to Jesus. She gave what was most valuable to her, and that's her alabaster jar. Hindi niya tinipid, hindi niya sinukat, binasag niya at binuhos niya. So today, let's be willing to break our alabaster jars. Amen? Let's pour out everything we have for Him. Kasi kahit pilit mong itago at dalhin, ikaw ang mahihirapan, ikaw ang mabibigatan. Ihalay mo na lang sa Panginoon. Kasi sa Kanya, may kagaanan ng buhay. Sa Kanya may pagpapatawad. Sa Kanya may pagkalaya. Sa Kanya may pagmamahal. Kasi po kapag ginawa natin ito, hindi lang tayo nagbibigay ng isang regalo sa Diyos, pero iniaalay po natin ang buong sarili natin sa Kanya. Sino pong gustong ialay ang sarili niya ngayong umaga? Tumayo po tayong lahat.